bata ako, hindi ako masyadong confident. Pero nung na-discover ko yung nightlife, yung gay nightlife, doon ko parang, ay, gusto ko maging ganito. Yung mga drag queens na nakita ko noon, yung mga panahon yun. Oh my God, gusto ko maging siya. Pero ginol mo ba na manalo? Alam mo, magiging honest ako, hindi. Alam mo, I agree with you. Kasi nung sumali ako ng season 1, hindi ko rin goal manalo. Broken talaga ako. Like parang medyo nagkaroon ng dent yung confidence ko. Ganyan, kini-question ko na yung mga ginagawa Choices, ko. Pag oo. paakit ako ng stage, kini-question ko na tama ba itong gagawin ko? Ding, 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 ding! Pew, 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 pew! Thank you so much, my gosh. Na-miss ko kayong lahat. Welcome to Beyond the Brand with Brigading. This time, we're going beyond the names, the careers, the success, and the stories that we already know. We're having the conversations that go a little deeper. We'll talk about identity, family, love, ambition, failure, healing, community, and finding your own voice. Some conversations will be funny, some will be uncomfortable, some might hit a little closer to home, but all of them will definitely be honest. Welcome to Beyond the Brand with Brigading. She is widely recognized as one of the Philippines' premier fashion queens. My sister from Drag Race Philippines Season 1, who also competed for UK versus the World. She is the face, the fashion, the fantasy. Pilipinas, the future is fresh because she is here. Please welcome Mincy Fresh. Hello po. Woo! Hi. Hi, It's good to be back. sis. Oo nga, oh my gosh. After 3 years from the first season of Drag, Brigading the Brand, I just wanna say, I'm so obsessed with your beauty. Every time. Ito naman, parang hindi pa nasanay. Hindi talaga. Like, every Heme. time, nag-e-evolve yung ganda mo, yung makeup mo. Hindi siya yung ulit-ulit. Talaga. And at saka nag-iiba-iba siya every time na meron tayong, iba siya sa show, iba siya sa malaking concert, iba siya sa rampa, iba siya sa mga ganitong shoot. Ang galing-galing. Ang ganda. Kamusta ka? Okay naman, medyo masakit lang yung katawan. Kasi, Ewan ko, from Pride pa to eh. Di ba yung okay. sunod-sunod na shows? Tapos nagpalarong pandraga pa Oo. tayo. Correct. My Tapos God. di ba, alam mo naman, 28 years old na ako. So, medyo sumasakit na yung 28 katawan. years old na, tumatanda na. But I wanna also comment on yung mga recent performances mo. Mhm. Grabe. Grabe yung glow up. Grabe yung effort sa performances, production level. As in, nakakaloka. Like parang, wow. Choreography, costumes, backup dancers. Paano nag-evolve yung performances ni Minty Fresh to that kind of performance? Siguro kasi from season 1, parang syempre, tinetest ko ano ba yung mag-work sa akin, performance-wise. So, ako kasi, yung drag ko, parang ang pinaka, ano ko talaga is visual eh. Doon ako, yun yung pinaka-important sa akin, visual. Gusto ko yun yung nabibigay ko sa tao, visual. So, full prod siya dapat, like, from the lights, from the LED, from the dancers, lahat, costume, makeup. Kasama siya sa lahat. Sa pagbe-brainstorm namin, kasama yung lahat. So, ayun siya. Gusto ko parang visually appealing siya. Tapos, challenge ko rin minsan yung sarili ko sa mga choreography ng Fem Manila. Shout out sa Fem Manila. Congratulations, Congrats, Fem Manila. congratulations. My God, gold. Yes. So, challenge rin nila ako talaga sa mga choreography. So, ayun. I love that kasi parang we started, di ba, yung mga performances natin sa mga clubs or kung meron mga tayong mga big shows, hindi ganun kasing intricate ng mga performances natin ngayon. Ang taas ng expectations ng mga audience natin at requirement ng mga shows, di ba? Also, pagka dumadami na yung mga drag race girls, so dapat nakikipagsabayan ka. Hindi Yung ka competition. pwedeng petics. Di ba? Dapat True. every year nag-evolve ka. Kaya lagi kang inaabangan sa mga shows eh. As in, kapag may Minty Fresh sa mga shows, kasi I'm also a producer, and kapag may Minty Fresh sa mga shows, talagang ang bilis ma-sold out ng mga, at saka ang daming nag-aabang kung anong gagawin mo, anong performance. So, laging trending ever since. I mean, yun naman yung goal, isa sa goal na parang tangkilikin pa rin ng mga fans natin. Kasi, syempre, yung effort natin, gusto natin, yun yung parang kapalit na nakukuha natin sa kanila. Na parang Yeah. pinupuntahan pa rin nila tayo sa shows, and
Diba? Parang yun yung pinakamaliit na bagay na pwede nating gawin pabalik sa kanila from their support all these years. Na-effortan talaga yung mga, yeah. Yeah. And I think very, very evident tong mga performances na to, yung mga ganitong expectations and klase ng performances sa mga, siguro gusto ko i-commend yung mga season 1 queens talaga. I'm not saying na season 1 queens lang. I just wanna say that I'm so proud to be in the same season with you kasi talagang iba tayo mag-challenge sa isa't isa until now, di Correct. ba? Saka tayo yung pinakamatagal na nakikipagsabayan, di ba? Oo, Magsi-season oo. 4 na. Dapat survive pa rin yung season 1. I mean, kumbaga parang hindi tayo lahat na uubusan. Correct. Ang galing, ang galing. Inspiring, inspiring. Also, recently, I was so surprised na most of your performances has become this sensual and sexy Oh my God. and kind of liberating, which is kind of new from Minty Fresh. Paano mo na-discover itong another side of you through these performances? I mean, ever since naman may sultry side si Minty. Tapos parang hindi lang ako wala na ako masyadong lakas ng loob to like perform it sa big stage. So wala lang, challenge ko na naman yung sarili ko. Trip-trip lang yun nung una eh. Tapos, ayun. So, ang sarap pa ni Raymond. So, Oo, si Raymond, nagda-dancer din yun sa akin. Actually, Correct. he's very strong and ang galing din. Nagko-choreo ba siya sa'yo minsan? sa pagkain dun sa mga sensual, sabi ko hindi ako mag-iibang partner. Si Raymond lang kasi sa kanya ako komportable sa mga ganon. That's true. Ibang level din yung kailangan safe ka sa kapartner Tsaka mo, muscle di ba? memory na and And ang galing kasi tsaka walang talagang, ilang. oo, Kasi yung mga pagkaiba. performances, yung mga sexy performance mo, as in nakakalibog talaga. I mean, that's the goal. Thank you. Hindi totoo, di ba? At saka bentang-benta talaga siya sa mga audience at mga fans. And ilan lang kayong gumagawa ng mga sexy numbers na talagang nakakalibog. Kasi minsan may mga numbers na sexy pero parang Parang nakakalibog. nakatakot bigla. Parang, Parang sexy biglang pala. nagiging ba't Halloween? natatakot ako? Parang, charis lang. Char lang. What are your top 5 piezas? Minty Fresh, top 5 Oh my pieza. God. Siguro Kylie Minogue. I Yung mga- love, oh my gosh. Ang dami kasing songs ni Kylie na parang nag-speak talaga sa I akin. love it. Aphrodite, Yes. Lights, Camera, Action, Supernova. Supernova. Yeah, that's very, sa'yo ko na nakita yon. Break Free, syempre, ni Ariana. Hindi yun mawawala sa, Oo. sa list ko. Yung mga sexy ko, yung pakundangan talaga. Binigay ni si Shawarma ang ano nun. Si Shawarma ang original nun. Tapos Nakapasok sa listahan. sobrang nagustuhan ko yung song dahil sa performance niya. Tapos nagustuhan ko yung performance niya. Tapos pinamana niya sa akin yung piyesang yon. Parang ginawa ko siya sa birthday show niya. Tapos, wala na. Sabi ko, gagawin ko na to lagi. I love it. I think what I love about your mga piyesa or the way you choose your music, it's always giving the exact essence of the song. Like, you know how to channel the spirit of the song and you really believe na Minty Fresh is singing this song. Tapos wala masyadong effort. As in, how... Hindi, Yun na yung todo ko eh. hindi ka baga parang tatambling ka, bubuhatin ka, pero parang ang dali-dali lang, alam mo yung ang ganda-ganda, walang struggle sa mukha, walang hindi matigas, it's flowy, it's floating. Siguro ano kasi, alam ko na yung, kung yung mga kaya ko at hindi ko kayang gawin. So, hindi ko natatangkain yung mga hindi ko kayang gawin. Like yung mga splits and dips. Hindi ko na gagawin yan. Kasi hindi ko kaya yan. Alam ko hindi ko kaya yan. So, doon ako, yun yung kaya ko eh. Yung mga ethereal moves. Like, Yeah. effortless. Diyosa. ganun. Oo. Papalakpak kayo kahit tumingin lang ako dito. Ganun, And then ganun talaga, ang as in eksena. in fairness, kahit ako kapag nakakapanood ako ng mga numbers mo, I'm always amazed. Like, tatalikod ka lang ng gano'n, haharap ka lang ng gano'n sa camera. Isa pang, ayun pala yung camera ko. Alam mo, tapos magsisigawan na yung mga tao. Like, parang, what? Ay, hindi lahat kayang gawin yun. And ano siya, and it's really in the beauty and in the essence na only Minty Fresh can. And maybe some can, but like, iba pa rin talaga pag ikaw ang gumawa. Thank you. Love that. But did pinakis mo ba yung mga ganun mo? Or like, Siguro through the years na ginagawa ko siya, na ma-master ko na siya. Gusto ko kasi parang may connection ako sa tao na parang, sa crowd na to, ikaw lang tititigan ko. oo, Parang ganon. talagang powerful yung mata mo eh. Yung mga ganong, gusto ko yung connection kasi hindi naman ako nga, like, hindi ako super dancer. So, paano ko sila i-impress? Eh di, star power na lang, di ba? Yes. Stage presence na lang, Very, diba? very much star power. I remember, you mention mo dun sa huli nating episode sa The Brand, na yung inspiration mo for your drag was initially from Contrabidas. Until now ba, nagre-resonate ka pa rin dun sa ganong inspiration? Or somehow nagbago na? Kasi medyo Somehow matagal nagbago rin na, pero nandun pa rin siya.
Oo, parang ngayon ano na bidang kontrabida na. Hindi Oh. naman, parang nandun pa rin yung side na katulad nga ng sinabi ko before, di ba? Yung mga villains, mas maganda sila sa bida lagi. Sa mga Oo nga 'no, teleserye. oo nga 'no. Eh, hindi kasi kailangan minsan yung mga bida talaga ano, eh, Mukhang dumadaan pa sa kawawa, journey, mukhang ganyan. kawawa, gaganda pa lang, ganyan. So iba yung journey nung ano, iba naman yung journey ta's yung mga, kontrabida sila naman yung bumabait or sila naman yung nagiging Yes, nicer by yes. the end. Kaya ka inspired sa mga ganong versions or villains is because doon ka kumukuha ng inspiration to get more confidence, for your out of drag character. Yeah, siguro. Parang ganon. So parang gano'n, basta doon ka kumukuha ng confidence. Yeah, kasi yun nga, nung bata ako, hindi ako masyadong confident. Like, may stage fright ako. Ayokong nagre-recite sa school, ganyan. Okay. So, parang, Cute, oh. ewan ko ba, basta ganon. Tapos, ayoko masyadong nasa hot seat or ng maraming tao. Parang, nung bata ako Oo. Tapos, yun nga, nung na-discover ko yung drag, gusto ko, kaya ko yung mga ganon. Like, tapos yung mga kontrabidas na inspiration, di ba? Sobrang confident nila panoorin. Pag pinapanood mo, parang, ay, pasabog siya. Parang ang dali-dali lang sa kanya ng mga bagay-bagay. Pero growing up, mahilig ka na mag-perform. Oo, I think. Paano? Ano like, sumasayaw ka ba? Kumakanta? Nagti-theater ka ba? Or like, sabayang pagbigkas? Actually, Sabayang pagbigkas! Mag-isa? na-discover ko yung, kasi nga kabado ako yun nga, takot ako sa mga attention, ganyan. Pero nung na-discover ko yung nightlife, yung gay nightlife, doon ko parang, ay, gusto ko maging ganito. Yung mga drag queens na nakita ko noon, yung mga panahong yun. Oh my God, gusto ko maging siya. My gosh, although medyo parang ano na, yung awakening din, parang college na or high school? College, yes. Oh, okay. Actually, May mga, high school, yeah. I wanna know about your friends. Okay. You're best friends with Diva Soria, na-mention mo dun sa from the season. Until now, nag-uusap pa rin kayo. Yes, kagabi lang magkausap kami. Kamusta siya? Okay naman siya. Oo. Alam ko, nagpa-plan siyang umuwi dito. Tapos, ang tagal niya nang hindi nagda-drag. Tapos, parang pinipilit ko siya na, balik mo na. Ang dami Ang ganda ng nakakamiss kay katawan Diva niya ngayon, Soria. my God. Tapos, yun yung ano niya ngayon. Parang, oh my God, parang mas lumaki kasing katawan niya. Oo. So, nag-gym siya. So, kaya ko pa ba with this body? Sabi ko, hello, kaya mo yan. Face naman yung binibenta mo. Like, at saka okay lang naman yun, di ba? Babae yung mukha, pero Borte ka. Oo, ang dami nang evolve na ng bongga yung ano, yung drag and level of acceptance natin sa iba't ibang form of art natin. tapos ang gusto niya, pag umuwi siya dito, mag-drag siya and perform. At go! Kailan ba siya huli umuwi? Last year. Yeah, last year. Oo, parang nabalitaan ko ngayon. Also, Versex is there. Yes. Is in New York, no? Kamusta si Versex dun? Kasama sila. Magkasama Oh my sila. gosh. Nalaloka ako. Lagi ka nagpo-post sa mga stories mo na nakakatelebabad mo yung mga friends mo for 2 to Correct. 3 hours, 4 hours. Ang pinaka hindi pa nabibeat, 6 hours with shawarma. My gosh, ba't di na kayo nagkita, no? Eh, kasi malayo ka nga. Correct. Yung mga times na hindi kami makapagkita. Like, tawag na lang tayo. Tapos minsan random pa yan, mga 3 a.m. Tapos biglang 9 a.m. na. And then na-notice ko, yung mga friends mo are mostly loud queens. Or ito yung mga comedians, yung mga talagang very out of this world, maiingay, Correct. contrary to your personality, which is prim and proper and quiet and chill. Bakit dun ka nag-gravitate? Di ko alam, pero hayaan mo na sila yung mapagod sa bonding, di ba? Sila na yung mapagod sa bonding. Totoo, Ako, pag nasa mga ganap tayo, kaya Mag-enjoy shawarma na lang tayo. ako. Nanonood lang kami ni Minty sa kanya, kwentuhan sila, patawa sila, kami tawa-tawa lang kami sa gilid. the next day, sino yung masasakit yung katawan? Di ba sila? O i-share mo yung story ninyo with Diva Soria, yung na-mention mo dun sa sa drag race. sa drag race. Yung taxi incident. Oo, yung hate crime na yun. Kamusta yun ngayon? Tuwing naaalala mo yung memory na yun, meron pa ring level of discomfort kapag naaalala mo yun. Siguro wala na masyado. Kasi alam ko namang nabigyan na ng justice yung Oo nga. kasi parang nakulong na yata yung mga guys. Or, hindi ko alam kung lahat sila or some of them. Pero that's one of the most important stories nung season 1. Correct. Na yung hate. And I think until now, hate crimes are still happening. Tsaka isa yun sa pinaka-traumatic yatang nangyari sa akin. Kakaiba yun. Para akong nananaginip. Ganun pala yun. Parang pang pelikula nga, di ba? Oo. And the way Para ako nasa music video. kung paano mo siya kinuwento, talagang na-imagine namin kung anong nangyari. And kapag naaalala ko yun, ay nakakalungkot kasi parang
hanggang ngayon, kahit na nakwento na siya, wala pa rin masyadong pagbabago sa landscape natin sa Philippines. Diba? LGBTQIA people are still beaten to death, nadidiscriminate pa din, Ilang years nabubugbog. ago na yun. Parang, Oo. pero yung level ng pagka-unsafe namin nun, parang ganun pa rin ngayon. Oo, ganun So, pa rin ngayon, di ba? Yeah. Pero ang good thing, tsaka sabihin, pero kung may good thing man doon sa nangyari yan, is tumibay yung friendship namin ni Diva Soria. Yeah. Di ba parang, na-experience natin to together and na-survive natin. I love it kasi kahit malayo yung friends mo, no? As in, you still connect with them and through call. Diba? Kasi parang sa social media ngayon, that's one thing na na-realize ko eh. Kasi parang minsan, di ba, dahil always kayong connected online, tapos kapag nagkikita kayo in person, you feel like updated ka sa life niya. Hindi na kayo nag-uusap, di kayo nagkikwentuhan. Nakakalimutan ninyo yung real human connection. Yes. Pero pag ikaw ba with your friends, do you really like to spend time with them or okay ka na kausap mo lang sila? Pareho. Ang Pareho. gusto ko kasi, kaya ako mahilig makipag usap sa phone. Kung kunyari, hindi man tayo magkita ng matagal, gusto ko pag nakita tayo, parang hindi tayo matagal na hindi Hindi kayo nakita. naghiwalay. Oh, ang ganda nun. Ganun yung gusto ko sa kahit sino kong friends ko. I love that. Kasi pagka kunyari, ang tagal nyo hindi nakita, hindi kayo nag-usap. Parang kahit gaano kayo ka-close, parang may gap eh, di ba? Pag kunyari, Yeah. Ang hirap. years Tapos, kayong- quiet kayo kasi nagtatansyahan awkward. kayo. Oo. Hindi nyo alam yung update sa isa't isa. Correct. I love that. Ang galing, no? Kasi may mga tao talagang ganyan, magaling mag-handle ng friendship. Ayoko yung feeling na na-awkward ako sa isang tao. Okay. Ayoko yung, kaya minsan, hindi ko lang kakausapin. Kung kunyari, alam kong awkward to, hindi ko lang kausapin. Which is fine. Di ba? Which is fine, di ba? Kaysa nagpaplastikan kayo or kaysa parang you put yourself in the position na ang awkward, hindi ako happy eh. Hindi ko alam kung anong nangyari sa'yo, kung anong update sa'yo, and I'm not interested. Bakit ko titiisin yung pagka-awkward ko sa'yo kung hindi na kita pansinin? Pwede naman, di tayo magkaaway pero walang pansinan, di ba? Oo. Oo, okay lang, pero we're friends, di ba? Okay. I wanna go about UK versus the world. Okay. Tinawagan ka ba or nag-message sa'yo? Kasi ako minessage lang ako sa WhatsApp eh. Tinawagan ako sa WhatsApp. Anong Talaga. sinabi sa'yo? Tapos foreign number siya. Tapos ang bali-balita nung time to nung bago finale yung season 3 ng Okay. Drag Race Oo, Philippines. aga. So tinawagan ako, tapos hindi ko nasagot kasi nasa club ako, birthday ng friend ko. Okay. Ni DJ Anton, hello. Yeah, Birthday DJ niya. Tas Anton. nag-dinner kami, pinag-uusapan namin, oy, mag-all-stars ka, ganyan-ganyan. Kapag, baka magtawagan na kasi tapos na yung season 3, baka all-stars na yung susunod or something else. Sabi ko, oo nga kung bibigyan ako ng chance, go. Tapos that same night, natawagan ako. Pero hindi ko nasagot. Kasi nasa club ako, kasi nga birthday niya. Tapos tumawag siya ulit. Nasa Grab na ako pa uwi. Tapos lasing na ako. Tapos ako, ano ba to? Hindi ko alam kung bakit may foreign number na tumatawag sa akin. So, sinagot ko. Pak. Ayun na. As in, pagkatanong sa'yo, yes, I will do it. Ganun agad? Parang diretsahan sila. Do you wanna do versus? Like, ano versus? UK versus the world. Season 3. Oh. Tapos sabi ko, yes. Oh my gosh! Napayas ako agad. Nawala yung lasing ko. Napayas ako agad. Tapos, hindi ko pa inano yung sarili ko kung ready ako ah. So, nag-guess lang ako kasi baka pag nag-no ka, baka hindi ka natawagan ulit. Tama. Minsan may mga opportunities na dumadating sa life natin na hindi mo alam na darating siya, so you always have to be ready. Diba? Tsaka minsan, diba, yung pagiging ready, hindi naman siya napaghahandaan eh. Yeah. It's a decision. Okay, I'm not ready, but I will be ready for this. Hindi ako ready pero gagawin ko. Yeah, Diba? I Parang will, ganun. oo. And my God, that opportunity, hindi siya hindi lahat nabibigyan ng opportunity to come back. You must have done so much after your original season for you to be called back. Totoo. Tsaka, nung mga time na yon, 3 seasons na yung meron tayo, 1, 2, and 3. So, medyo na ako na, sabi ko, tatawagan pa ba ako? Kasi, natawagan na si Marina, si Eva. Tapos, for sure, kukuha na yan sa sumunod Season 2 na season. naman, season Kasi, 3 naman. dalawa na yung nanggaling sa atin. So, kaya nung natawagan ako, grab talaga agad. Pero nung nahimasmasan ka na kinabukasan, nagkaroon ka ba ng fear? Did you feel like, oh my God, I feel proud to do this? Or na-pressure ka ba? Sobrang natakot ako. Like, parang, ano Sobrang, ba itong pinasok feel ko? ko. Oh my God, ano ba Oo. itong pinasok ko? Like, Kasi, ang dami kong worries. Overthinker rin kasi ako. talaga. totoo, okay. So, parang ina-overthink ko na kung paano kung yung humor ko, alam mo naman yung humor ko. Bumibenta naman yung masungit humor na Oo, parang shady-shady dito sa Pilipinas. Pero, bebenta ba siya sa ibang bansa? Pag English na kami lahat, bebenta ba yung humor ko?
Pangalawa, naalala ko na naman, Drag Race to, may snatch game na naman. So, lecheng Bubog snatch talaga game natin yan. yung snatch game na yan eh. Oo. Sabi ko, lilipad ako doon. Yung impake, Diyos ko, dito nga lang sa Pilipinas, naloka na ako kung paano natin inimpake, dinala doon yung mga damit, di ba? Lilipad mo pa ng London, nakakaloka. Kamusta yung setup? Katulad ba ng sa Philippines? Like same ng bigat? Pero same lang ng bigat, lahat. Pati yung susunduin ka ng van. Tapos, wala So from the airport, wala nang hindi, wala kaming blindfold. Oo. Pero dinaan muna kami sa isang gas station para kunin yung phones. Doon mo Okay. isa-surrender sa gas station yung Okay. phones. Tapos dinala na sa hotel. Kasi gusto nilang i-keep private yung kung saan nila nilalagay yung queens. Yung hotel na Saan ang shoot nyo? hindi ko saan ini-stay hotel? yung queens. Kasi baka puntahan ng fans. Oh. Kasi parang okay. ang alam ko pati yung normal season ng UK, doon rin nag-aano yung queens. Para hindi ma-discover ng mga fans na dito ang ang holding area or hotel ng mga queens tuwing may shoot. So, kamusta yung experience? Gaano ka iba yung Drag Race Philippines sa UK versus the world? I mean, of course, nandyan si RuPaul. We have Mama Pao. Ano yung feeling? Siguro yung mga most Nakakatakot si special. RuPaul. Talaga? Person, like, Oh my gosh! I mean, hindi siya nakakatakot na dahil masama yung ugali niya. Hindi ganon. Like, yung presence niya, parang, oh my God, parang hindi mo, parang panaginip siya na, As in? oo, parang my parang God. naka-CGI yung judges panel. Pag nasa kayo, main stage, parang naka-CGI, nalalightheaded ako. Oo. Ganon yung feeling. Tapos Pero, yung parang feeling mo, nanonood ka pa rin sa TV. oo, parang nanonood ako sa TV, pero in real life. Oh my gosh. Ang ganda ng ilaw nila. Oh my God, ang special nun. Oh my God, for sure. What do you think is your biggest challenge? Biggest challenge sa UK versus the world is yung lumaban ka ng ganong kalaking competition ng mag-isa ka, ng yung support system mo nasa, alam mong super layo sa'yo. Oo. Okay. Like, parang, kahit naman tayo nung nasa Drag Race, kasi hindi natin masyadong na-feel na malayo tayo sa support system. True. Kasi nandun tayong magkakilala tayo. Yeah, and oo. Tapos Pilipino pa yung mga kasama mo Yes. sa production, di ba? May sense of comfort. Pero doon, anong feeling? Ano siya, parang mas nafe-feel ko yung layo ko sa Pilipinas. Ganun siya. Okay. Kahit nasa hotel lang ako, actually yung hotel doon mas free, like hindi katulad ng sa atin na wala tayong TV, wala tayong windows. Kaya meron? Doon may window, normal. Okay, Bawal normal ka lang hotel. lumabas ng hotel. Oo. Pero basta free ka, pero I-feel ko pa rin yung lungkot, yung na malayo ako. Oo. Kaya compared nung nasa Drag Race Philippines na kahit kulong na kulong tayo, medyo okay lang. Kasi parang alam mo, paglabas mo naman mamaya or bukas, ayun na, mga Pilipino na ulit yung kasama mo doon, wala talaga. Kayo ka pinaka naging close? Kay Minty at saka kay Zahira. Oh yeah. Si Godland kasi, naka-close ko na siya after the competition. Kasi syempre busy siya, umabot siya ng top 4 eh. Ay, nanalo nga siya eh. So, sa finale talaga siya. Nakalimutan na siya po yung nanalo. Correct. Hindi kasi masyadong memorable si Godland. So. I miss you, Goddy. We love you, Godland. And si Serena pa pala, oh my God, baka magtampo siya sa akin, nakalimutan ko siya. She's my angel. Favorite ko Talaga? siyang tao sa buong mundo yata. Nung time na yun, ha? Oo. Pero parang may tour sila nitong nakaraan. Yes, yung girl group nila to. Okay. Kaya sila yung magkakasama. Girl group, pero bakit parang iba mukhang boy? Parang boy group. Let's talk about your runways. Okay. What are you most proud of dun sa lahat ng naipakita mo? Siguro yung diwata talaga, yung Ang pink ganda na cake. nun. Kasi parang, ano yun eh, parang homage ko sa, tama ba yung term ko? Yeah, oo. Sa LU. Diba lagi akong mahilig mag-LU, mag-shoot ng mga... Oo, yung mga mga diwa-diwata mo dun, beach. mga elf-elf. Tapos may isang parang nag-semi-viral na diwata na nasa bundok-bundok ako sa LU. Oo. So parang yun naging inspiration ko doon. Tapos gusto ko siyang dalhin sa journey ko sa UK. Oh my gosh, ang ganda ng look na. And I think yung mga photos mo, sobrang trending. Grabe yung content gaming mo noon. As in. Thank you to Maverick, Diyos ko. Oo, and from promo to the finale hanggang sa yung finale look mo, talagang effort lahat. 'Di ba? Always fascinated ka na talaga sa photos, videos, content. Tsaka doon ko siya babawiin eh. Siyempre, redeeming moment ko yung mga yun. So talagang winner talaga namin ni Mav. Was there anything you wish you had done different? Parang wala. Wala. As in, yeah.
Siguro. Or you wish na nagawa mo pa? Sana umabot ako ng girl group. Sana yun yung girl group kaysa Snatch Game, di ba? Oo nga, para kasama ka dun Para sa hindi, girl. sa Snatch Game ako hindi umabot, okay lang sa akin. Well, I think hindi naman sobrang bad nung mga pinakita mo dun sa show eh. Talagang mahirap yung competition kasi talagang you're representing a country, an entire Yung nation, pressure, yeah. yung pressure. So masasabi mo na prepared ka ba nung pumasok ka? Nakapag-prepare ako sa abot ng aking makakaya. Mm-mm. Pero kung mas mahaba pa yung time, siguro mas magiging prepared pa ako. Pero ganun talaga eh. Yun yung Yeah, challenge it is ng what Drag it Race, is. eh. Oo. And talagang, pag pumasok ka ng Drag Race, yung preparation is only like 50%. What you do on the show is the actual determining factor kung anong mangyari sa show. But also, production matters as well. Oo. At Iba saka, rin yun, ang yabang baraha. ko pa nung pagpasok ko sa entrance. Pinakamaganda dito. Second out Oy, pero ikaw ang pinakamaganda. I know, pero like, walang competition doon. Pero, charis. Mayabang. Hindi, totoo Napakayabang. naman. My God. Siyempre, yun yung iniisip ko bago pumasok para confident talaga. Pero ginol mo ba na manalo? Alam mo, magiging honest ako, hindi. Talaga? Kasi ayokong maging makoronahan doon. Okay, Gusto ko na-mention mo kukoronahan nga yan. ako sa Pilipinas. Bakit? Wala lang. Feeling ko mas special pag sa Pilipinas. Kakukoronahan. You feel like parang mas Philippine pride. Oo, parang mas nagtagumpay ka. At saka kunyari, nanalo ako sa UK. O, parang UK crown siya. Hindi siya like Filipino crown. Mm. For me. Alam mo, I agree with you. Kasi nung sumali ako ng season 1, hindi ko rin goal manalo. I don't know why. Experience. Or nung season 1 ba, goal mo manalo? Hindi rin. May ganun eh. Parang darating siya sa'yo. Or, I don't know. Siguro sa kanila. Pero nitong Station Royale, ginol ko talagang, actually, hindi ko rin ginol manalo. Parang ano siya, incremental. Pagdating ko ng episode, ng top 4, oh my God, may chance ako mag-top 2. Sige, game. Goal for the top 2. Nung top 2, may chance ako manalo. Oh my God, let's go for winning. Paunti-unti siya. Oo, para siguro ginard ko na rin yung sarili ko para hindi ako masaktan. Oo. Or hindi ako- Tama naman yung ganun. Ikaw ba, Nung meron kang season ganung 1, mindset? ganun ako. Like okay. parang, nung season 1, ang una kong goal, ayokong maging first out. Tapos, ang sumunod kong goal, parang gusto kong makaabot ng girl group. Mga parang paunti-unti. Hanggang nung nasa top 5 na, oh my God, gusto kong mag-finale. Pero yun, hanggang doon lang pala. So, okay lang naman. Okay lang. I think we all have our equal chances at sa mga competitions na ganyan. Pero kung hindi talaga para sa iyo yung show, hindi talaga siya para sa iyo. Tsaka Diba? masaya naman yung mga, kahit di ka manalo, ang saya kaya ng experience. Yeah, Drag and race. everyone here was like really rooting for you. Parang lahat, wala kang Pilipinong nag-agree na dapat na-eliminate ka doon sa episode din. Yeah. Yeah, or that lip sync battle. Diba, napanalo ko yun. Aminin mo. Wait, kamusta kayo ni Ni Fontana? Okay naman kami. Totoo ba? Hindi ka naniniwala. Well, like, Okay kami, okay pero, kami. pero nagkasamaan talaga kayo ng loob nun. Doon sa reunion ninyo. Kasi yun yung huli kong napanood. Hindi ko naman Hindi ako naman masyado. Slight lang. Siyempre gusto ko lang umare time rin. So Siyempre, TV na lang din yon. Hindi, totoong meron ako. Bakit ka gumanon-ganon, ha? Parang, Okay. Like, parang, kakaiba, natalo na nga kita sa lip sync, pinanalo ka na. Parang ganun sa isip ko. Parang nag-ina-inerte pa siya ng ganon. Oo, parang, hindi, nabasasan talaga ako, totoong buhay. Pero pinalipas ko na siya. Tapos, ilang days na yung nakalipas bago yung reunion. So, parang medyo nakalimutan ko na. Pinaalala lang ng prod sa akin. So, oo nga, no, dapat maasar ako doon. At talagang pinaalala ng production. Siyempre, parang may meron akong airtime. For the moment, oo. Well, I think what you showed there was all beauty and excellence talaga. As in, sobrang polish mo from your talent, from all your runways. How did you feel watching the show? Nung nanonood ka na. So, ibang experience yung nandun ka. Pero pag nanonood ka na, After filming kasi, may ganun syempre, ba? nag-sink in lang sa akin lahat nung nakabalik na ako ng Pilipinas. So, iniisip ko pag nag-air to, as in broken talaga ako. Like parang medyo nagkaroon ng dent yung confidence ko. Ganyan, kine-question ko na yung mga ginagawa Choices, ko. Pag oo. paakit ako ng stage, kine-question ko na Oo. tama ba itong gagawin ko. Ganyan. Naging very conscious ako. Tapos nung nag-air, iniisip ko pag nag-air to, baka ang pangit ng edit sa akin. Ganyan. Tapos biglang lumabas yung Meet the Queens. Ang ganda ng Meet the Queens ko. I love it. I love Hindi it. ko in-expect na ganun kaganda yung edit.
Kasi nung finifilm yun, ang dami kong mali-mali. Bakal-bakal. Bakal-bakal. Tapos ang haba niya. Mga 2 hours sinushoot yun per queen. So, Ang parang, ganda, kasi alam mo sa Station Royal, parang 10 minutes lang yata kami. totoo ba? Oo, 10 minutes. Pagpasok mo, di ba, kaya nakaganon pa ako kasi nagpe-prepare pa lang ako. Tapos pak, question. Ano masabi mo? Kaya medyo awkward din yung pagsasalita ko kasi hindi pa ako comfortable. Yung hindi mo pa, madali. Excited. May 10 minutes ka lang. So, gusto mong mas makasagot ng mas maraming tanong. Kaya medyo, hindi ka na makakapag-isip. O, anong brand ang i-deliver mo for this season? May brand is Pilipinong yung hindi mo na napag-isipan yung mga sasabihin mo. Siyempre, may mga script ka sa utak mo, Correct, di ba? Pero, iba talaga yung iba yung drag race. What is something na you think hindi naiintindihan ng mga tao kapag sumali ka ng reality TV or ng drag competition? Yung iba kasi masyadong seryoso eh. Like, I mean, seryoso siya, pero grabe. Yung iba, halos, kung hate talaga nila, hate na hate nila, gusto nilang, like, parang, gusto ko nilang patayin. Parang ganung levels eh, di ba? May mga ganun ka bang Hindi na naman, pero yung level ng galit, yung ganun talaga. Like, parang, Oo. Parang sobrang OA ng mga taong like, parang, mag-comment. hindi mo pwedeng enjoy na lang natin. Alam Like, mo bang television show lang to, merong matatalo, may matatanggal, Correct. may bakit mananalo. parang mas marami ka pang emotion sa akin? Ako tong natanggal. Parang, like, parang mas ikaw ba galit na galit nag-invest? ko. Parang, Oh my God, naalala ko yung kwentuhan natin. Nagtatanungan kami nung season 1. Magkano ginastos mo nung season 1? My God, ako yata naka 200, 300 ako ang ako. pinaka-konti ang My God, ginastos. siya yung Ako yata pinakamura. ang isa sa pinaka-konti. Fashion queen pa siya yan, ha? My God, grabe. Ang dami mo kasing connections. Pinull out din. ko kasi yung iba. Ang dami kong hiniram. Oo. Saka wala na akong pera no. Ang Lahat dami, tayo, grabe. short talaga tayo noon, grabe. As in, ininvest namin lahat ng pera namin. So yung mga nanonood dyan, please be kind. Tao lang po kami. Lahat tayo pinaghihirapan yung mga ginagawa natin. So Correct. Pero kung gusto nyo pa rin po mag-hate comments, go. Pahingayin nyo yung pangalan namin. Go. Wait, Thank ano you so masasabi mo much. sa mga hate comments nung nag-air? Kasi ang dami talaga. Oh, pero kasi, di ba nga, na ano yung confidence ko after airing, ganyan. Pero hinil ko yung sarili ko kasi hinanda ko yung sarili ko na magkakaroon talaga ng niready ko yung sarili ko na magkakaroon ng mga hate comments, ganyan. So, nung dumating na siya, syempre strong na ako ulit. Na parang, Diyos ko naman. Parang, hindi nyo alam yung mga sinasabi nyo. And, dumadagdag lang kayo sa ingay na ginagawa nung Hindi nyo nare-realize they're making you more famous and richer. And mas Correct. maingay yung pangalan, mas maganda. Correct. Go, pag-usapan nyo pa ako. Binabasa ko pa nga eh. Pero, before you got into that position, did you really feel like, oh my God, ang lala? As in, naloka ka talaga? Naloka ako kasi hindi ko naman masyadong iniisip yung, ay, oh my God, ano sasabihin ng mga tao sa akin? Mas may in-expect kasi ako for myself. May standards akong sinet for myself. Na So, hindi parang mas ko na-feel mo na yung sarili mo. Parang Oo, gano'n. at saka, yung team ko rin na parang bilib na bilib sa akin, na kaya mo yan, ganyan. Ito yung mga naisip namin for you, ganyan after, ganyan. So parang, baka hindi na natin ma-achieve yan kasi ganito yung nangyari. Parang ganun yung mga iniisip ko. Mas iniisip ko yung sarili ko and my team, my close friends. Kesa doon sa sasabihin ng mga And then, tao. marirealize mo na parang sarili mo lang kalaban mo. Correct. Ikaw lang yung nag-iisip nun about yourself. Of course, meron tayong maririnig or comment from the fans or from online na ganito, positive, negative. Pero ganun talaga, kahit anong gawin mo, manalo ka, may sasabihin silang negative about you. Correct. Matalo ka, may sasabihin silang negative about you. Hindi na sila nagko-comment dahil kung ano yung napanood nila. Nagko-comment na yung iba minsan dahil hindi ka talaga nila gusto. And dahil As a inggit person. sila. Maybe, Or hindi ko dahil alam. there's something about them na they want to release and ang outlet nila is yung social media. Correct. Which is so, so bad and so sorry for you guys. Correct. I have a question. Do you think the show made you stronger? Oo naman, sobra. Sa paanong paraan? Ang daming, confident na akong sumayaw-sayaw. I love it! Like parang, At magpa-sexy, hindi lang magsayaw-sayaw. yes. At saka kunyari, kahit alam kong hindi ako yung the best dancer dito, panoorin nyo pa rin ako. Tatanggapin nyo kung ano tong sineserve ko. Like, Yes. Ganun na. Which is Naging the actual confident point of talaga. drag, of doing drag, di ba? Ikaw ang magdidictate ng gagawin mo. Correct. You're doing it for yourself and for the fans to just only receive it Yes. and appreciate it.
Would you compete again for another season? Sana, tawagan niyo ako, dali na. Ano gusto mong salihan? Kung ako yung papiliin, gusto ko magkaroon ng, sana tayo ng all-star season. Oh my God. Philippines All-Star Season. Do you think we ayaw. should have our own All-Star Season or versus the Philippines versus the world? Ayoko na ng foreigners na kalaban. Ayoko na mag-English. Huwag na tayo magpahirapan. Gusto ko ng mga guts sa workroom na, ikaw, ganyan-ganyan. Talaga. Alam mo, may ganong sense pagka nag-All-Stars ka na or nag-international season, ang sarap bumalik. Even me, if matatawagan ako ulit bumalik for all winners or international season to compete again, I will. Ibang level of confidence siya na kahit nanalo ka man or natalo ka, parang may level na parang, it's just a TV show. Correct. Diba? At Mas saka, mag-i-enjoy ka na lang. saka yung nangyari sa akin sa UK, feeling ko, mas nag-crave ako for another season to redeem myself. Yeah. Gusto So, ko mas ipakita, nag-fire up like, pa. Oo. Tapos, all Filipinos, all stars. Naku, lagot kayo sa akin. Ako, nagigil ako sa inyo. I love the giggle. Parang mas lalong naging kontrabida. No? Parang mas lalong on Kasi, fire. hindi ako nakapag, di ba, from our season, I yung love top it. natin na parang, ikaw, baliw, ganyan. Wala akong ganong moment sa UK kasi ang hirap makipag-away ng English, ha? Totoo. Oo, so, oo na lang, forgive na kita, Fontana. Ganun na lang ako. Kasi, pag inaway ko Hindi mo pa to, napapatunayan mahirap yung sarili mo, mahirapan ganun, oo. Mag-Englishan kami nito. Natalo ako. I love Wag it. na. I So, think the Filipinos would gag and the world would gag to see you again and like talagang ilabas mo yung totoong native tongue mo to, you know. Diba? Pero sana wala na pong snatch game. Hindi na pa pong all-stars yun, diba? Huwag na pong mag-snatch Palitan na game yung sa challenge, all-stars. wag na mag-snatch game. Actually, nahirapan pa rin ako sa snatch game nung Station Real. Mahirap talaga siya. Kung Station Real yung tinawag sa'yo, would you take it? Yes. Kung ano mauna. Kasi Okay. yung time nga na yun, gusto ko lang talaga matawagan ako kahit ano pa yan. Actually, I think that's the best advice for Ru Queens or anyone na mayroong hinihintay na opportunity. Huwag mong piliin yung opportunity na dumating sa'yo, na dumarating sa'yo. Oo. Kasi ako din kung hindi ako umuo sa Station Real, I don't think I would be winning anything aside from that. Or maybe something else, pero yun yung hinarap sa'yo, yun yung opportunity na binigay sa'yo. Correct. Grab it, di ba? Correct. What have you learned from that experience that you were able to apply to yourself out of drag? Siguro, kahit gaano siya nakakalula yung pagsubok na ibigay sa'yo, like parang kaya mo pala siya. Like kakayanin mo siya. Kahit di ka ready, yung feeling mo hindi ka ready, kaya mong gawing ready yung sarili mo. Patatapangin ka talaga. Yes, and may makukuha ka dyan kahit ano pang result niyan. Yeah. May makukuha ka. Like, Winning, failing, may Yes. matututunan ka and it will Yes. only make you stronger. correct. Ano sa tingin mo ang madalas na misunderstand ng mga tao about people with strong personalities? Ako hindi ko kasi alam, strong ba yung personality ko? I think yes. Sinasabi kasi ng iba, mahihain siya, introvert siya, ganyan. Minsan na ayoko lang talagang pansinin ka. Parang gano'n. Hindi sa introvert Pwede ako, naman, ayaw lang kitang tama pansinin. Okay lang ba yun? Oo, pwede naman. But I think you're one of the strongest, you have the strongest personality out of queens dito sa Philippines. And hindi rin kasi madaling magtaray-taray, aura-aura ng ganyan if you don't have the Sila lang yung personality. nagbibigay ng nagtataray ako. I mean, hindi mo nang pagtataray, but the aura that it gives, di ba? Na Maybe. parang, Hindi mo pwedeng pagod lang ako. Ayaw lang kita kausap. Like, wag muna tayo mag-usap ngayon, later na. oo. Pwede bang ganun? Pwede naman ganun. Or hindi mo pwedeng alam kung awkward tayo, wag naman tayo mag-usap. There are people that's with strong personality, pero hindi sila dapat ma-judge for having that strong personality. Pero- Maybe ikaw yung weak ang personality. Pero kunyari, may ma-meet rin ako na strong personality. Ganun rin naman yung isipin ko. So, minsan, na parang, ay baka mataray siya, ganyan. Paano mo nalalaman kung kailan ka dapat manindigan at kailan mo naman kailangan makinig at mag-reflect? Kunyari, alam mong tama yung pinaglalaban mo, di manindigan ka. Yeah. Tapos kung kunyari, confused ka pa or hindi ka sure, makinig ka para matuto ka. Diba? Give chance to reflect at Reflect least. and to learn. Parang buksan mo yung doors mo to learn. I think that's what I did nung infamous Antak natin. Really. Nanindigan ka. Yeah. Nanindigan ako. Kasi lasing na ako. So, nanindigan na lang ako. Kailangan ko i-survive yung sarili ko, di ba? Pero ang dami ko rin natutunan dun sa moment na yon na, and even until now, sa relationships ko, minsan may mga moments kami ni Kevin na parang inaway ko siya. Tapos hindi, bakit nagagalit ka? Sinasabi ko lang naman yung nararamdaman ko. So, pag ako nagsasabi ng nararamdaman ko, bawal. Yung ganun, parang I don't allow others to feel and react
and be honest with themselves. So yun yung natutunan ko doon na parang allow people to have their own time to manage their emotions. And I think that's what you've needed back at that time na parang okay na nga eh. Ba't inuungkat mo pa? Aha. 'Di ba? Pero ikaw may mga moments ba from that experience na you also learned? Siguro natutunan ko na kung kailangan talaga nating kung may issue tayo, pag-usapan na. 'Di ba? Kung may issue ka sa someone, pag-usapan niyo na para kung mag-away man kayo, at least napag-usapan niyo and malay niyo maayos niyo. 'Di ba? And at least hindi nyo siya tinago or kinimkim sa isa't Oo. isa. Kasi parang mas magbo-boil yung emotions kung itatago mo. I love that. You're very in tune with your emotions. Very sensitive. Very insensitive. Oy, alam mo yan ang inaaral ko. And hindi rin siya madali kasi may mga tao na iba't ibang upbringing, di ba? May mga tao na hindi pinayagan or hindi inalaw ng mga magulang nila or ng environment nila to be in tune with their emotions. Kaya ang hirap para sa kanila mag-handle ng mga big emotions when they grew up. But luckily, there are people or there are queens who will make you realize and understand na it's a process and it's possible. Diba? Oh, I love that. So what's beyond Minty Fresh? Ano bang next sa akin? Hopefully your first Philippine All-Stars winner. I love it! Tama yan. Isigaw lang natin ang isigaw sa universe na magkaroon na tayo ng sarili nating All-Stars. Sino gusto mong makita sa All-Stars? Ako lang Philippines. Ang dami. Sino mga gusto mong makalaban? Gusto ko si Hana nandun. Okay. Hana Beshi. Kasi GV ako kay Hana talaga. I love Hannah Beshi. Parang Si deserving Ver. yun ng another season. Versex. Versex. Oo. Si Vinyas. Venus Deluxe! Oh Oo. my God! Ang Kaso saya lang kasi yun. siya na lang yung walang crown sa Divine. Baka siya pa yung kumuha nung wala na si Vinyas. Okay, si Vinyas. Sige, si Vinyas. Versus the world ka na lang. Sis. Sa mga younger queens. Younger queens. Ako na nga, nandun na ako. Ay, Pero yun, i-manifest natin na magkaroon sana ng i-manifest natin ng All-Stars. another season for Yes. Minty Fresh. I am very, very excited Yes. for you. You've shown so much growth from our original season and finesse and I just love talking to you. Hindi tayo madalas nag-uusap, but I'm so happy that we're having these conversations. Nag-enjoy ako lagi today. sa The Brand. My In God. fairness, I Kaso love ngayon I parang love- walang alak, no? Pero makulit pa rin ako. Kasi Kaya- nagbago na tayo, baka mamaya maglasing-lasing na naman tayo, saan na naman tayo Ano umabot. ba yan? Beyond the Brand na tayo. Pwede tayo minom mamaya, o minom naman tayo next Let's time. go. Before we finish this, mag-game muna tayo. Okay. Mabilisan to. Okay. Name that thing, a queen that you miss the most. Divasoria. Fashion designer you wish to wear. Gusto ko ng creation ni Ver. Styling item that queens need to throw out. Ako kasi hindi ako mahilig sa may platform na shoes. Oh, Pandaya fashion. kasi yun eh. Kung gusto mong Oo. magmataas na takong, wala dapat sa harap. Para totoong ano lang. O, saka sakit sa paa. Anong height mo? 5'8". Oh my gosh, I love it. Ang ganda ng stance ni Minty Fresh pag nag-perform or when she's in drag kasi mahaba yung legs niya and ang liit ng mga bias niya. Sexy talaga. I love it. Grabing papuri dito sa The Wait. Brand. Kaya Favorite Ariana Grande song? ngayon, Boy Is Mine. Favorite performance from another queen? Gusto Dali ko na! yung ano talaga ni Shawarma, Pakondangan. Queen you would like to compete against on another season. Nabanggit na ito kanina. But number one queen. Face to face. Versex. Ew. If you will put one celebrity in drag, who would it be? Si Robin Padilla. If you will exchange your drag with another queen, who would it be? Kiana with a K. Work. Favorite thing in drag? Yung fantasy. Favorite thing about fans? The fantasy. I Hindi, gusto love ko it. yung feeling na nakukuha ko every shows sa kanila. Na parang nagbabatuhan tayo ng mga positive energy. Alam mo, you just deserve everything. Thank in you the world. so With much. everything that you throw out in the world, with all of this fantasy, lahat nakaka-relate. We all need that level of fantasy in our lives. And you deserve all the love. Congratulations Thank you. again. Thank you. And I'm so happy for you to be here. Thank you, Thank sis, for you. being with me. Enjoy ako. Nakakabitin lagi. Oo nga eh. Before we end, I would like to thank Norjin Rambod and Dana Sahara for my look today. And thank you so much, Minty Fresh. You've Thank gone through a you. Thank you lot, so but I'm so much. happy to see this version of yourself. You keep growing and growing, and I'm excited to
support you. Thank you, sis. Thank you so much for having me. Yeah, yes. If you like this episode, please like, comment, and subscribe on our YouTube and Spotify, and follow all our socials. This is Beyond the Brand with Brigadine. See you on the next podcast. Ding, ding, ding.